ng walk-in, kukuha ka ng birth certificate, hindi pa daw sila allowed na magtanggap ng walk-in kapag walang national ID. Pero, hi guys! tapos, nakakuha na ako meron na akong nakuhang birth certificate. So, yung pinaayos ko guys na may mga correction sa birth certificate ko, automatic na siya. Pag lumalabas siya, pag kukuha ako ng birth certificate na bago, automatic na nandito yung correction. Dito siya nakalagay. So, pag nagpapakorek kayo sa inyong birth certificate guys, hindi sila dito mag-e-edit. Dito sila maglalagay. Kung ano yung i-edit na yung mga mali, dito ilalagay. Tapos, nakalagay dito, decision rendered by CCR, Salvador, ganun-ganon, may tao. Tapos, Salvador G. Carino Jr., dated, ganun-ganon, kung kailan ko pinaayos. Tapos yun, kung ano yung mga tamang mali, yung mga tamang spelling doon. Iko-correct nila dito sa gilid. Hindi dito guys hindi dito. So ito, nakuha ko na siya bago. Ngayon ko lang siya nakuha. As in today. Today ko siya nakuha guys. So ang price niya, same pa din naman kahit sa nung mga nakaraang taon. Same pa din naman. 155 pesos pa rin naman yung price na babayaran ninyo kapag kukuha kayo ng isang copy. Pero kapag halimbawa marami kayong copy na kukunin or kung ilang copy, additional 155, 155 ganun. Basta 155 each po yun. So kung ilan yung kukunin ninyo, bahala na kayo. Basta 155 each. So ayan guys, kapag kukuha kayo nito, alam nyo ba, may latest ka ako. Kahit wala kang appointment, basta meron kang national ID. So, ito yung national ID ko, guys. So, di ba, nakakatakot ng mukha. Ito yung national ID ko kasi dumating na siya. Tapos, sinabi ko sa guard, tinanong ko siya kung kung pwede bang kumuha ng birth certificate kahit walang appointment. Tinry ko lang kung pwede. Kasi, nandun kasi ako sa area. So, tinry ko lang kung pwedeng kumuha para isahan na. Tapos yun, nung tinanong ko, sabi nung guard, pwede daw, basta merong national ID. So, ayun, buti na lang dala ko siya. Ngayon, dala ko siya today. Kasi pwede siyang kumuha kahit wala kang appointment. Pero, tinanong ko kasi yung guard kung pwedeng pumunta doon ng walk-in, kukuha ka ng birth certificate, hindi pa daw sila allowed na magtanggap ng walk-in kapag walang national ID. Pero, pag may national ID ka, guys, ang laking tulong pala nito, no? Pag may national ID ka, kahit wala kang appointment, pwede kang kumuha ng birth certificate. Or kung ano yung kukunin mo, basta under sa pangalan mo. Pero, kapag, halimbawa, authorized person ka lang, or inutusan ka lang, kahit may national ID ka, kailangan pa din may appointment. Requirements pa din na meron kang appointment. Kasi so, kapag may national ID ka, pwede kang kumuha kahit walang appointment. Basta, under sa pangalan mo. Pwede kang kumuha ng birth certificate, basta meron kang national ID na nakapangalan sa'yo. Siyempre, pangalan mo, tapos yung mga information na nandyan. Tapos, yun lang naman yung kailangan nila. Yung national ID lang. Tapos yun, kapag wala kang appointment. Pero kapag may appointment ka guys, kahit wala kang national ID, okay lang. Kahit anong valid ID yung i-present mo doon sa PSA, okay lang. Kahit wala kang national ID, halimbawa kung iba yung ID mo, meron kang ID na PhilHealth, Pag-ibig, SSS, ganun, pwede yun. Pwede mong i-present yun. Basta, meron kang appointment. Naka-schedule ka that day, na kukuha ka ng birth certificate. So, ganun guys sa main PSA natin. Diyan sa may East Avenue. Diyan sa may malapit katabi ng LRT. Tapos nun guys, konting tip lang din. Pag kukuha kayo ng birth certificate guys, mas maganda kung hapon. Kasi, nakausap namin yung guard. Ang sabi nung guard, nung umaga daw, sobrang haba ng pila. Tapos, yung mga upuan doon na color blue, punong-puno daw yan. Tapos, yung guard, di ba may sila, yung ganon? Yung parang may, yung may ganon? Basta, yun, yung pag
hindi sa radyo eh. Kasi di ba yung mga radyo, yung mga ano, meron, mga ibang guard meron. Pero yun, ano siya, speaker. Para siyang pag nagsasalita siya, ganun, maririnig ng mga malalayo. Ganun yung ginagamit ng guard doon. Tapos sabi nung guard, sinichika, madaldal kasi yung guard na nandoon sa ano, sa PSA. Yan sabi niya, yun lang daw yung kasama niya nung pag umaga, ganun, araw-araw, ganun. Kasi sobrang haba daw ng pila, lalo pag umaga. Kaya, mas maganda guys, kapag hapon kayo pumunta, alam mo yung mga ano, pa-close na, mga 3:30, 4 p.m., mga ganun. Kasi, aasikasuhin pa kayo eh. Basta nandun na kayo mismo na mga 3:30 or mga 3 o mga 4, mga ganun. Nandun na kayo sa area. Ako kasi dumating ako mga 3:30. 3:30 ako dumating kanina. Tapos yun, nagbakasakali lang ako na kung pwede ako maasikasuhin kasi wala akong appointment. So, wala akong dala. Sarili ko lang. At saka ito, may ID lang akong dala. So, buti pwede. Kahit ito lang yung dala ko. Tapos, ina-allowed kasi nila pala na pag meron kang national ID, makakakuha ka na nito kahit wala kang appointment. So, thankful pa rin ako. Thank you po, Lord. Kay, sakto kayo ba? Sakto kayo akong magpunta ba? So, ayan, sakto talaga ang pagpunta ko nun, guys. So, ayun, guys, happy naman ako at meron na akong bagong PSA. So, ganyan talagang kulay niya, parang green, then yellow. Kasi, di ba dati, mga last 2 years, more on yellow sa lahat. Ngayon, bago na siya. Kasi, PSA na siya. Dati kasi, yung yellow lahat, NSO yun. So, ngayon, nagbago na, naging PSA na. So, ganyan na siya, happy. Happy, pero at least may yellow pa rin. O, sweet pa rin, di ba? So, ayun guys. Kapag meron kayong question guys, kapag meron pa kayong mga alalahanin tungkol sa inyong PSA, pag may mga mali sa inyong PSA, pumunta kayo sa City Hall kung saan kayo nakarehistro. Yun. Pag may mali, doon yun, City Hall na aayusin. Kasi ang PSA kasi, hindi sila nag-aayos. Sa City Hall kasi sila nag-aayos. So, meron akong ginawang video guys. So, manood na lang kayo ha. So, ayan. Malaking tulong din siya kasi marami ding nagpo-comment dyan. At marami ding mga nanonood na naayos yung mga birth certificate nila. Kasi ako din ganun. Kaya, binidyo ko siya kasi based lang din sa aking experience. So, ayun. Para makatulong, ginawan ko siyang video. So, ayun, panoorin nyo lang guys kung paano ko pinrocess yung pag-asikaso ko sa aking maling birth certificate spelling. So, ayun guys, kung meron kayong mga maling spelling sa birth certificate po ninyo, pumunta lang kayo sa inyong City Hall kung saan kayo nakarehistro. Kung saan kayo pinanganak, doon din yun. Doon kayo nakarehistro. So, ngayon guys, masaya ako kasi meron na akong mga ganito. So, hindi ko na kailangan kumuha pa kasi meron na. So, yan. Pag kukuha kasi na passport guys, ayan, kailangan meron kang original na birth certificate. So, ayan guys. So, sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. Kapag wala kayong natutunan, pwede kayong mag-comment dun sa baba. At kung meron pa kayong suggestions, kung meron pa kayong mga questions, pwede kayong mag-comment dun sa baba guys. At sasagutin. Ito yung araw guys na pumunta ako. Dito yung mga forms. So, dito nyo makikita yung death certificate form, yung yellow. Yung Senomar naman, yung green. Tapos, kapag marriage contract, ayan, yung pink. Tapos, yung birth certificate, yung white. So, yung white ang kinuha ko guys. Kasi, birth certificate lang naman ang kukunin ko. Tapos, yun, ibalik niyo yung bato. Tapos, pagkakuha ng form, magpipill up na kayo. So, yan. Dito yung table. Tapos, andyan yung mga pila. Pag umaga dito, guys, punong-puno daw dyan, sabi ng guard. Kaya, eto, wala akong appointment. Kaya, without appointment, but with proof of urgency. So, dyan kayo pipila. So, ayan, may mag-aasikaso sa inyo. Ayan yung pila namin. So, unti lang kami kasi hapon na. And after doon, ayan, pupunta na kami sa encoding. So, ayan mga blue, guys, makikita nyo. Punong-puno yan pag umaga kayo pumunta. Kaya mas maganda kung hapon kayo pumunta. Katulad ko, 3:30 na ako pumunta. O, naasikaso pa din naman ako. Tapos yan, encoding. Antay lang ako kasi pangatlo ako sa pila. So, antay-antay lang. So, ayan, habang nag-aantay, video-video ang lola mo. Tarang! So, happy lang ako guys kasi unti lang yung pila. At ang bilis lang ng daloy nung, ayan, wala masyadong tao. Kaya,
ano na, paubos na kasi yung mga tao guys nung pumunta ako. Kaya kami-kami na lang nandyan. Tapos yun, ayan yung encoding. So, malawak naman siya. Pag umaga, naka-open naman yan lahat. Tapos ito, notice. Tapos yan, mga valid ID. Kapag representative, authorization letter. Tapos ito, payment na ako guys. Tapos na ako sa encoding. So, ayan yung payment. Ayan, marami namang open. 155 lang yung babayaran natin. Kapag isang copy lang. Pero kapag maraming copy, another 155, yun, depende po yun sa inyo. Tapos, ayan, aakyat na ako. Ayan, walang tao, diba? Anong time na nandun ako, walang tao kasi hapon na yan. Mga 4 PM na yan eh. Tapos, ayan, paakyat na ako guys kasi doon yung releasing. So, pag akyat ko dyan, ayan, meron naman silang escalator, diba? To challenge. Ang lamig dito guys. So, ayan na yung releasing. So, dito na ako, nakapila na ako dito. Nakaupo kami sa blue. Unti lang naman kami, ayan, kasi mga nauna. So, ayan yan, inuuna yung mga nauna doon. Sila yung ano. Tapos yan, antayin namin. Habang nag-aantay, video-video ang lola mo. Tapos, ayan na yung mga papeles natin, ayan, 155 pesos yung binayaran namin. Tapos, isang copy lang naman. Okay, ayan yung guard, yung may dala-dala. Ayan, siya yung pakwentuhan namin. Tapos, ayan, yung blue na mga upuan, wala masyadong laman, diba guys? Kasi, pa-out na yung mga trabahante. Tapos yan, tapos na ako, exit na. Kaya, uuwi na ako guys. Tapos na, ganun lang. So, ayan na siya. O, diba? Ang saya na naman niya. Kasi walang appointment. Nakakuha. Amazing. Itsura ng success ang lakad guys. Kahit walang appointment, basta may ID push. Kukuha kayo ng inyong birth certificate. Pumunta lang kayo sa pinakamalapit na PSA or kung saan man may malapit sa inyong area or kung saan may office na malapit na kuhaan ng PSA sa inyo, pwede naman. Basta, meron lang kayong appointment. If wala kayong appointment, kailangan meron kayong PSA. So, yun guys. Thank you so much sa panonood. And then, don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye! Ito yung labas ng PSA guys. Ang daming bilihan dito oh. Yung mga nakared na parang payong. So, ayan, bilihan pagkain, may mga bags, mga kwintas. At kung ano-ano pang mga bilihin, meron dyan mga shawarma, mga prutas. Ang daming bilihin dyan guys. So, ayan yung likod. Nagsasara na sila nga eh. Ayan, ito yung PSA na office. Tapos, doon kami sa kabilang building. Pero ito yung harapan. Tapos, ayan yung sa gilid ng nakalagay Philippine Statistics Authority. Tapos, ito guys. Ito talaga guys, yung building, under construction pa siya, pero ang ganda niya oh. Ito talaga yung magiging building ng PSA guys. Kasi yung pinag-process namin, doon yun sa likod. Tapos ito yung ginagawa, ito yung nakaharap sa highway. Ayun talaga yung katabi ng LRA guys, na ginagawa katapat ng ISAB. Halos katapat ng ISAB na siya. So ayan yung logo nila, Philippine Statistics Authority. So ang ganda niyan guys.